Hello guys, magandang hapon. Sa dito ako ngayon sa Hong Kong at saka galing ako bayanihan. Nakasabay ko si kababayan natin. Ang pangalan mo? Ako po ang inyong kamayaman, si Maria. Mayaman taga saan ka sa Pilipinas? Ako po ay taga Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija, si kabayan. So, kabayan, kumusta naman yung buhay bilang isang OFW dito sa Hong Kong? Ako ay nagtatrabaho dito ng 13 taon na. Tatlong taon, so opo. isang amo lang. Hindi, 4 na taon ako sa Chinese dati and then 4 na taon sa French, Italian. Kambal ang inalagaan ko sa una. Kambal pa rin yung sa pangalawa. At itong pangatlong amo ko ngayon is French, Swiss, Chinese. Masasabi ko na okay naman yung aking buhay dito sa Hong Kong. Na-enjoy ko naman ang aking buhay kapag day off. Katulad nito, may mga nakilala akong bago. Si Papa Nel. Okay naman, maayos naman ang aking buhay dito sa Hong Kong. Nagsisipag kahit day off. Ganun lang naman. Kasi, ilan yun? 18 years? 13. Iba-iba na rin yung encounter mo na amo. Sa dati Chinese, ngayon naman is Swiss Chinese. Swiss Chinese. So, ano naman yung pagkakataon your Chinese at saka yung Tagalog Chinese or Western employer? Ako naman, in terms of culture, hindi ko kasi ma-differentiate kasi pareho silang naging mabuti din naman sa akin. So, wala akong maisasabi na hindi ko ma-differentiate. Basta ang sa akin kasi I see no color and I see no race. So, parang yung pagkatao kasi nila yung pinagbatayan ko and pareho naman silang makatao. So, wala naman akong masasabing hindi mabuti. So, kabayan 13 years ka na bilang isang OFW. So, ano ba yung may papayo mo sa mga kababayan natin na gusto maging OFW dito sa Hong Kong o sa ibang bansa? Kasi bilang isang OFW 13 years na dito, marami ka na rin pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang dito sa abroad, kundi sa mga relationships ng family sa Pilipinas. Siguro bilang manggagawa, unang-una, kung iniisip mong pumunta rito, dyan pa lang sa Pilipinas, mag-training ka na konti lang yung kakainin mo. Mag-training ka na din na magpuyat. Mag-training ka na din na hindi sumagot kasi kailangan wala kang pride pag nandito ka o hindi mo pwedeng pairalin yung pride mo. Ibig kong sabihin, pag nangangamuhan ka, hindi ka pwedeng sasagot-sagot lang. Lalo na kung hindi naman ikaw inaapi talaga yung pero like I've said, iba pa rin yung kultura kasi dito at diyan. Kahit na katulong kasi sa Pilipinas, iba ang turing ng katulong sa Pilipinas sa katulong dito sa Hong Kong. It is because yung kanilang kultura. Kapag ikaw ay nandito sa Hong Kong, napakapatas ng batas para sa mga domestic helper. So, wag kang matakot, lalo na kung ikaw ay nasa tama. Ang hustisya dito ay napakapatas at napakabuti. Mayroon kang karapatan at may mga non-government organizations at police na pwede kang takbuhan just in case na ikaw ay maapi. So, yun. So, ilang years pa ba ang gusto mong Ako parang i-google dito sa abroad kasi walang definite. Hindi natin expect na ganitong taon tayo aabot dito, di ba? Ako hanggat gusto ako ng amo ko at hanggat kaya ko pang magtrabaho. Ganun yung nasa mindset ko. Walang definite time kung kailan ako basta may trabaho, gusto pa ako ng amo, okay lang sa akin, go pa rin. Hindi pa paano naman yung anak mo, sabihin mo, asawa mo, ama, umuwi ka na, miss natin kita. So, ano yun?
Ano siguro, pag nangyari yon pag sinabi na nila yon na mauwi ka na, I'll cross the bridge when I get there. Ayokong sabihin ngayon na, sige, uwi na ako after ganitong taon. Oy, uwi na ako pag sinabi na. Hindi, ano na lang. Pagka nandun na ako sa... Financial stable. Hindi, pag nandun na ako sa punto na yon, saka na lang ako magde-decide. Parang gano'n. So, ano pa ba yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin Magsipag! sa abroad para kung gusto sila umuwi, kung halimbawa kung gusto nila umuwi, makakauwi agad sila. Kasi papansin ko marami tayong mga kababayan dito na lubog sa utang. So bakit kaya ganun? Ano, hanggat maaari, lilinawin ko lang, I don't discriminate. Kung may utang kayo, nasa sa inyo yan, basta't kayo'y nagbabayad, huwag takbuhan. Ito ay isang responsibilidad, harapin. Sa mga wala pa namang utang, huwag nyo nang subukan, masisira ang buhay nyo. Yun lang. So thank you nga pala sa kababayan natin dito na nag-share ng life story niya, life experience niya dito sa Hong Kong. So, kasi dito na sa NCR. So, bye-bye ka na. Ayan, shout out tayo sa mga So, OFW. please like and share. Follow nyo din po ako. Ako ang inyong Kamayaman Maria. Magkita-kita po tayo sa Facebook. Huwag mahiya na ako ay i-PM. Kung meron kayong mga kakilala na nagtatrabaho dito sa Hong Kong na may mga nais i-share na mga istorya ng buhay, sabihin nyo po sa akin, pupuntahan ko po sila at pwedeng makipagkwentuhan at ating i-share sa mas nakararami ang kanilang kwento ng buhay. Ako pa rin ang inyong kasama, kakwentuhan, katulong dito sa Hong Kong. Maria, masalama at mabuhay! Bye!